Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 16 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Gusto kong balikan yung sinabi ni Basti Duterte na ang kailangan daw nila ay ulo. Ulo, isang ulo lamang sabi niya eh. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Yung po ang sinabi niya eh. Ay ako po ay kinabahan doon eh. Opo, kaya nga ito, uulitin ko. Bakit ako kinabahan nung sinabi niya yan? Ay hindi ko natapos yung una eh. Kasi nga ay nililimit ko lang po dito ng 20 to 30 minutes. Kasi nga alam ko mahalaga po ang oras nyo. Importante ang oras nyo kaya nililimit ko lang. Ngayon ay ito nga ang title ko ngayon ay balikan natin isang ulo lang ang kailangan ni Basti Duterte. Ayan nga, sinabi niya na ang ulo ni Bongbong Marcos. Ay aywan ko kung ano ang ibig niyang sabihin dyan. Pero ako ay ang sasabihin ko lang sa kanya ay mag-ingat siya sa pagsasalita. Mag-ingat-ingat siya. Isang ulo lang daw ang kailangan nila, ang ulo ni Bongbong Marcos. Dapat maghinay-hinay si Basti. Ayun pala, maghinay-hinay sa pagsasalita. Kasi ito ay sasabihin ko na. Natanggal na ang ulo o ang Pangulo ng Senado. Hindi ba? Dahil si Chis Escudero, dahil pinagtatanggol niya si Sara Duterte, natanggal siya. At siya ang Pangulo, hindi ba? Pangulo ng Senado. Iyan pang ibig niyang sabihin? Ay ayawan ko lang, hindi ba? Ay bakit naman pati naman presidente gusto niyo ay ang ulo ng presidente ay wag naman sana kasi ang mga tao diyan na lang umaasa kay Bongbong Marcos eh. Wala nang pag-asa sa mga Duterte. Wala na ako nakikitang pag-asa diyan. Ganyan na yan. Ngayon ito kay Marcos ay maaring ginagamit siya ng Diyos. Yan po ang findings ko diyan. Maari na kaya nagkaganyan ay Diyos na ang gumagalaw dyan o kamay ng Diyos o finger of God ang gumagalaw dyan. Kaya ganyan. Bagamat sila ay unit team, pero in doubt na ako dun sa unit team nila, ay bigla silang nagkaroon ng sigalot o nag-aaway na ngayon. At yan nga, aabot ng gustong si Sara Duterte, gusto niya ng pugutan ng ulo, hindi ba? Si Bongbong Marcos. Ay bakit ganyan? Ay ang findings ko dyan ay at sinabi na rin nung isang araw. Ngayong linggo, nung isang araw, diniscuss ni Armandin, si vlogcaster Armandin, na may usapan pala o may pangako siguro o aywan ko kung tinanggap ni Marcos yan. Baka sinabihan siya ay 50-50 tayo dyan. 3 years sa'yo, 3 years sa akin. Hindi ko alam kung tumango si Marcos dyan o ano, kung ay bahala na sila dyan. Ay sila ang nag-usap dyan eh. Hindi ba? At parang nabanggit ni Madriaga. Opo, na
mayroon siyang impormasyon na galing naman kay Duterte, yung presidente, na mayroon ang ganong usapan. Hindi ba? Kaya nga ako ay delikado na grako ito. Noon pa, alam ko na yan kasi nga ang akala nila madaling hawakan si Bongbong o yung ang hilig lang ay musika, hindi ba? Musika lang hindi ba? Oh. Ay oo nga, pero ang problema po diyan ay yung mga alipuris niya baka hindi papayag Yun ang naisip ko diyan. Baka yung mga tao sa paligid ni Bongbong, bakit mo ibibigay yan? Hindi ba? Ay presidente ka. Oh, yun ang hindi pumayag. Kaya away-away talaga yan. Pero hindi po yan ang topic ko. Ang topic ko ay dapat ito si Basti maghinay-hinay at isinulat ko na dyan para hindi ko makalimutan. At may reason po ako dyan. May reason ako hindi ko mabanggit noon dati. Nung tinalakay ko yung nagsalita si Basti doon sa Club Pilipino. Diyan saan ba yan? Sa San Juan ba yan? Sa Club Pilipino. Nung nag-meeting ang mga nila, yung supporter nila o nila, yung PDP laban ata yan o yung PDP. Isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Yun ang sinabi niya. Ngayon, yan ang i-discuss ko. Delikado po yan. Delikado yang ganyan. At ito nga, isi-share ko lang po sa inyo, kasi naisipan ko ito, alam nyo po, sumasagot po ako sa mga YouTube At doon, mas marami akong nagagawa doon ng mga sagot sa YouTube. Kasi nga, naglalaban yung atheist at saka yung Kristiyano doon O kaya kung mayroong kahit ano yan, kahit na anong relihiyon dyan, pag nakita ko na pwede kong sagutin o yung topic ay kabisado ko, sinasagutan ko po yan po ang kuwang ko na lang ngayon, hobby ko. Bagamat ako ay nagtatrabaho sa opisina ay naisisingit-singit ko po yan. Ngayon, ang tanong doon ay bakit daw pinatay ng Panginoon unang Diyos yung mga firstborn ng Ehipto nung panahon ni Moses. Ang sinasabi nila ay bakit isinama yung mga bata sa pinatay. Yung firstborn po. From the firstborn of the guard of Pharaoh, yung mga general niya, may mga firstborn yan na anak nangamatay. Opo, hindi exempted po yung halimbawa, general of the army ay mayroon siyang firstborn namatay. At nasa pelikula, tinanong pa nga nung Pharaoh firstborn mo ba yan? Oo, kanya, firstborn ko ito. Namatay. Ay, yun nga, ang sabi ko, kasi walang sumasagot doon sa YouTube. Ang sinabi ko, kaya ganun ang nangyari kasi ang unang nagsalita po doon ay yung Pharaoh. At yan po ang matutunghayan po natin dito sa Exodus 10:28 hanggang 29. Babasahin ko lang po, Kaya nga, ang sinasabi ko kay Basti, hinay-hinay lang sa pagsasalita kasi baka bumalik sa kanila Hindi ba? Ay si Chis Escudero nga kwan siya pangulo siya, hindi ba? Pangulo, hindi ba? Ng Senado, natanggal Hindi ba? Si Chis Escudero. At ngayon, namumblema na sila. Ang unang casualty ay si Kwan si Bong Revilla. Bagamat ay hindi siya sumasali dyan dahil nga hindi naman sa senador, siya ang unang nabilanggo At susunod na siguro ito sila Joel Villanueva at saka si Estrada. Si Jinggoy Estrada. Sino pa yung isa? Si Joel Villanueva.
Aywan ko lang ito ngayon kung ano ang mangyari sa buhay at kasaysayan ni Chis Escudero. Parang ayaw na raw ata sa politika. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan. Kasi nga, mga kuwan lang yan mga propaganda lang yan O ito po isishare ko lang po sa inyo yung ano ang sinabi ng Paro at ano ang sinabi ni Moses. Kaya delikado po ang salita Mahiwaga po ang salita. May kapangyarihan po ang salita. Kung papaano ang Diyos ay ginawa ang mundo o ang universe sa pamamagitan lang ng salita, ay naipamana po yan sa tao Mahiwaga po ang salita ng tao kung minsan nangyayari. Yan po Kasi nga, may kapangyarihan din ang salita ng tao. Ito na Paro said to Moses sa Exodus 10, verse 28 hanggang 29, "Get out of my sight. Make sure you do not appear before me again." Sabi niya, "The day you see my face, you will die." Sabi po ng Paro, ay tiyakin mo kanya na huwag ka na magpakita sa akin, sabi niya. Sa susunod na pagkakataon, sabi niya. Kasi kung nakita kita o nagkita tayo, patay ka na. Yan po ang sinabi ng Paro. Kaya, bumalik yun doon sa mga anak ng mga Paro, anak ng mga Ehipto na firstborn, nangamatay. Opo. Pati nga mga hayop kalabaw o kung ano yan, kung mga leon o firstborn. Basta firstborn, including beast. Nangamatay. Kasi yun ang yun ang last plago na pinadala ng Panginoon. Dahil nga nagsalita "Get out of my sight, make sure you do not appear before me again." Hindi ba? "The day you see my face, you will die." Ayan po, ay Paro po yan ay pwede niyang ipapugutan ng ulo yan Hindi ba? Paro siya Ay pero nga, ay ano naman ang sabi ni Moses? Mahiwaga din po ang sabi ni Moses Ang sabi niya, "Just as you say," Moses replied, "I will never appear before you again." Ayan po. Yan ang sinabi naman ni Moses, ay hindi na ako mag-a-appear sa harapan mo again, sabi niya. Just as you said. Hindi ba? Mahiwaga po ang mga salita Kaya ako ay doon sa sinabi ni Basti Duterte na ang kailangan lang nila ay ulo, ay aywan ko lang kung ganun ang gagawin nila kay Chis Escudero. Pangulo ng Senado na tanggal. Ay baka ito si Bongbong Marcos ay Pangulo ng Pilipinas ay gusto nilang tanggalin. Ay delikado po yan. Hindi ba? Kasi marami rin supporter si Bongbong Marcos na hindi papayag dyan Hindi ba? Ay sinasabi ko lang po ang totoo Pero nga, hindi ako nagbibigay masyado ng emphasis dun sa ganun. Ang binibigyan ko ng emphasis ay maghinay-hinay si Basti Duterte. Kasi nga, delikado yan. Ay ano ba talaga nangyari doon sa Exodus? Makikita natin after 2 chapter, Exodus 12 verse 30, babasahin ko na lang po at wala na tayong oras. "So Paro rose in the night." Bumangon ang Paro. Kasi nga, ang dami nang namatay po Okay. "So Paro rose in the night, he and all his servants." Pati mga katulong. Ay lahat nga ng Ehipto bumangon yan nung gabi na dinalaw na sila ng angel of death. Dumalaw na yung angel of death, 12:00 ata ng gabi "And all the Egyptian," ayan pala nakasulat, "and all the
Egyptian. And there was a great cry in Egypt. Tumatangis, umiiyak, great cry, lahat. Hindi ba? Ay simple ay namatayan hindi ba? O, firstborn, namatay. Ay kahit nalulong mo yan, ay kung firstborn yan, ay patay yan. O kahit na sanggol yan, kaanak lang yan, ay pag firstborn yan, patay yan. At ito po ang description ng Biblia. Kaya nga po, ang Biblia accurate po at napakatindi. At kinukopya po yan ng mga manunulat. Ito po nakasulat na kung isusulat mo ito ay baka 2 sentence o 3 sentence. Pero ito ay saglit lang, hindi ba? For there was not a house where there was not one dead. Walang bahay na walang bangkay. Yan po ang ibig sabihin yan. Walang bahay na walang bangkay. At mayroon pa akong nabasa noon. Aywan ko, hindi ko lang makita ngayon Kung ang description noon, noong panahon ni Moses, noong dumalaw yung angel of death, walang bahay na walang bangkay at walang bahay na walang umiiyak sa Ehipto. Ayan po. Hindi ba? Kaya delikado nga yan Kasi nga ang sabi ng Paro ay kay Moses, get out of my sight. Make sure you do not appear before me again. The day you see my face, you will die. Ang sabi niya Hindi ba? Ang ibig sabihin, pag nakita niya muli si Moses, papatay niya. Ay ngayon, ay ibinalik naman sa kanya ni Moses. Ay palagay ko, nung sinabi ni Moses ito, natakot na rin siya At yun na nga, gumawa na ng paraan ng Diyos para patayin na yung mga firstborn ng Ehipto. Nung panahon ni Moses yan. Ayan po, hindi ba? Maniwala po kayo sa akin kasi nga ay delikado ang ginagawa ni Basti. Delikado po yan. Hindi ba? Gusto niya ang ulo, ay bakit niya sasabihin ng ganun sa publiko, hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig, ay mayroon tayong natututunan na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at yun nga ay dalangin ko na i-bless niya tayo sa ating pakikinig at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. Ay.